Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Eto tingnan yung kagaguhan nitong hayop na to. Ito nitong gagong to. Eto. Yan. Ayan. Ha. Utay lang, hayop ka, may kami. Sarap na magtripad talaga. Eto ha. Kung kagaya niyan. Utay lang, pwede nang gawing beat yung ano mo. Dana kapag nagkaroon ako ng mixer mic abe, yung mo, gagawin kong beat yun. Diba ang ganda gawing remix, gawing budots, gago! Parang ABCD lang no? Okay, sabi niya dito, drama ng KOJC, hindi na ba pwede sa sunod na galaw ng PNP SAP? Drama daw. Sinasabi niya, yung nangyari daw sa Kingdom of the Jesus Christ ay isa lang daw drama. Isa lang daw drama daw. Kung kita mo kabubuhan mo, may video na. Tapos ipapakita mo pa yung video na nangyari sa KOJC dyan sa video mo, tapos sasabihin mong drama. So ibig sabihin, kung drama yung nangyari sa KOJC, nagdadrama ka ding hayop ka. Diba? Panoorin. Panori. Ayan nakikita ko lang sa inyo. Ayan Asan drama dyan? Ayan Ayan tahimik yung polis. Ayan Ayan Huwag lang isa. Tayo na. Ayun na pinagmamalaki mong bihasa ka or isa ka ng legendary pagdating sa media? Ayan tahimik yung pulis. Ayan ano yun? May ano na nangyari sa'yo? Baliw ka na ba talaga? parang maniniwala na ako dun sa inaanak mo. Yung nag-comment kanina. Sabi niya mabait ka nga daw, kaso nagsasalita ka mag-isa. Ayan tahimik ang mga pulis ayan ano to? Ano tong isang sige, okay sabi mo yan tahimik ang mga pulis, may papakita ako sa yung video pagtapos niyan. Seminay. Doon sa likod nung nagsasayawan. Padang huli nga sa labas pa yan Hindi sumayaw ka din, nainggit ka ba? Oy! Shoutout sa KOJC dyan, lahat ng KOJC, sa mga nanonood, press 1. Sa mga member ng KOJC dyan, naiinggit po si Mike Abe, bakit daw kayo sumasayaw? Ayan nagsayawan pa nga sila sa labas pa nga. Putay na pati yung pagsasayaw ng mga tao, kinainggitan mo nga yun ka. Gago! Yung pulis tahimik lang, ayan nasa labas lang. Tahimik lang naman. Bakit sinabi ba silang maingay ang mga pulis? Kita mo naman, tahimik naman talaga. Alam namin, may mata kami. Nanonood. Tayo na. Naka-monitor lang. Ayan, nagsasayawan sila. Nagsasayawan sila. Naiinggit si Mike Abe sa inyo kay OJC. Beijing kay OJC. Putay na. Ba't daw kayo nagsasayawan kasi? So wala silang problema. Masaya pa sila, nagsasayawan. Wala naman talaga problema. Tapos, anong take mo? Sayawan. Sige, antahan. Antahan. Sa kabila ng warrant of arrest. Ayan Sa kabila ng warrant of arrest, bakit? Problema ba ng mga member yon? Bobo ka ba? Sabi nga, nagsasayawan daw sa kabila ng warrant of arrest. Bakit? Aarestuin ba lahat ng mga tao dyan? Kita mo, kabubuhan mo, pati warrant of arrest, di mo alam ang ibig sabihin. Tanga ka talaga. Malamang na magsasayawan yung mga yan talagang ganyan naman niya sa KOJC. Tsaka sabi mo, sa kabila ng warrant of arrest sa kanila? Ano sa kanila? Kay Pastor Kibuloy lang yun. Paano sa kanila? Diba, kabubuhan mo? Tapos sasabihin mo, legendary ka na sa media. Ulul. Yan po yung compound. Yan po yung compound. Alam namin, compound yan. Ayan Ayan So, Yan. Salamat Ate Maria Cristina de Jesus. Yan.
Yeah! Tang-inang content yung hype nila. Yung tang-ina ta. Ano nyo? Ha? Kaya ko pinakikita, Bakit? ito po yung simbolo ng kanilang kasiyahan, di ba? Hindi naman sila nalulungkot, nakakantakan pa nga, nagsayawan pa nga eh. Oo. Ngayon, Sa kabila ng seryosong court order, kaya ako sinabi seryoso, kasi ang warrant of arrest, hindi yan basta-basta binibigay ng korte kung walang basihan. So tinuturing ko na seryosong dokumento ang warrant of arrest. ngayon, anong gusto mo? Mag-iyakan sila doon. Anong gusto mo? Mag-iyakan sila. Kasi may court order, may warrant of arrest. Ano gusto mo? Maghubad sila doon, magsayawan sila, pakita nila yung puwet niya sa'yo, sa mukha mo. Eh kapag nakita mo yung puwet nila ng mga tao doon, eh, sabi mo, hala, kamukha ko pala to. Hala, kamukha ko pala ang puwet. Mukha pala akong puwet. Tangin ang kabubuhan mo, Mike Abe. Ano gagawin ng mga tao doon? Umiyak? Iiyak sila. Oh. Ay, hindi. Eto kasi yan, nagigets ko na tong mamang to, si Ann. Nagigets ko na si Arn ko anong ibig sabihin niya. Oo, nagigets na kita. Gusto niya kasi ganito gawin ni Mike Abe. Gusto niyang himukin yung mga member ng KOJC na lumaban sa kapulisan. Kasi yun naman talaga yung plano dito eh. O ngayon, bistado ka Mike Abe, no? Kasi kami, may nakapagsabi sa amin na ang plano talaga dito at ang plano na, nakikita naman talaga sa mga ginawang kilos ng SAP, ng PNP at ng SWAT. May SWAT ba? Oh, may sniper nga eh. Oo. So ngayon, gustong palabasin dito ni Mike Abe na lumaban. Gusto ni Mike Abe na iparating sa KOJC member na lumaban sila sa mga kapulisan. Ha? Which is, anong wishes? Pero, alam na namin yun, Mike Abe, na ganun talaga yung plano. No, yun ang kagustuhan ng administrasyon. Yun ang kagustuhan ng nasa likod ng pagsalakay diyan sa compound ng KOJC. Ganun talaga ang gusto nila na kapag pumunta ang mga pulis doon, lumaban ng mga member. Na kapag lumaban ng mga member, tsaka sila pag doon, syempre, ano pa bang gagawin ng pulis? Sasabihin ng mga pulis, eh lumaban po sila eh. Kaya binaril ho namin. Diba? Yan ang gusto nyong mangyari. O ngayon, nagigets na kita, kaya hindi ko natatapusin to. Tignan mo, Mike Abe, ilang minutes na to? Nakaka 1 minute ka pa lang at ilang seconds, nakaka 40 seconds ka pa lang na nagsalita, ang dami ko nang nagawa sa'yo. Tapos pagmamalaki mo, media ka. Ha? Tapos pagmamalaki mo, media ka, matagal ka na sa media, ako walang record sa media. Ito Mike Abe, may hamon nga ako sa'yo kahapon to. Diba kahapon, napanood mo naman. Nanonood ka naman sa akin, gusto mo shoutout kita rito. Gago! Ay, Mike Abe, shoutout sa'yo ha. Well, please subscribe and dislike to Mike Abe. So, ayan na, Mike Abe pinromote na kita. Nakakaawa ka naman kasi. Ito Mike Abe, katulad nung hamon ko sa'yo kahapon, 5 katanungan na manggagaling sa'yo at 5 katanungan na manggagaling sa akin. Mag-battle tayo, mag-debate tayo. Ngayon, dahil ako ang naghamon, ikaw ang unang magsasalita. Siyempre, kailangan dito, alam mo na, sabi mo, ikaw yung pinagmalaki mo sa amin na wala kaming karapatan magsalita dahil wala kaming record sa media, di ba? Di ba sabi mo yan, Mike Abe? So ngayon, nahamunin kita. Total, sabi mo, ikaw naman yung matalino at maraming ang karanasan sa media. Ikaw ang unang Ako ang unang magtatanong sa'yo. Ha? Ako ang unang magtatanong sa'yo, Mike Abe. Dapat mong sagutin yun. At kapag sa oras na isang katanungan na hindi mo masagot, hindi ka pwedeng mag-pass at hindi ka rin pwedeng mag-change ng topic. Dapat yun doon pa lang sa isang tanong, sagutin mo yun. Kapag hindi mo yun nasagot, talo ka na. Katulad nito, eto halimbawa to. Eto yung mga isa sa mga itatanong ko sa'yo, Mike Abe. Hindi mo, binigyan pa kita ng binigyan pa kita ng isang katanungan, advance ka na. Advance na yung mo, Mike Abe, kung sakaling papayag ka na magdebate tayo.
Oo, advance na yung isang katanungan. So, 4 na lang na katanungan ang poproblemahin mo. Binigyan pa kita ng partida, ha? Partida, 4 na mata mo. O eto, Mike Abe. Diba sabi mo dito, former Duterte dapat ipatawag ng Senado sa secret deal issue. Wash dish. Ano? Wash dish. Matawag na dito na. O yan o. Wash dish. Yan o. Wash dish. So, merong views na 14K views 2 months ago. Kita mo, wala nang halos naniniwala sa'yo. O kasi 14K views na lang ang nanonood. So, kawawa naman to, matandang to. Wala nang pambili ng ano to, panggamot sa rayuma. Bago! Oh, wash this ha. Ngayon, ang unang tanong, hindi pa kita nare-reactionan ha. Ang unang tanong, paano mo mapapatunayan at paano mo masisiguro na kailangan maipatawag si former President Rodrigo Duterte sa Senado? Na ultimong secret deal at na ultimong presidente nyo wala nga maipakita na ebidensya na merong secret deal ang Duterte at ang China. Yan ang unang itatanong ko sa'yo. Binigyan ng 4 na katanungan na lang yung poproblemahin mo. Kung sakaling lumabang ka, may kabe ha. Yan ha, may partida ka na, baka lugi ka pa. Gago! Baka sabihin mo, sobrang lugi ka na. Oh, 4 na lang. Samantalang ako, 5 katanungan mo ang poproblemahin ko. Oh, samantalang ikaw, 4 na lang. Kasi dito, asan? Oh, paano mapapatunayan? Paano mo may papaliwanag sa tao na karapat dapat ipatawag sa Senado? Ha? Sa Senado, si Duterte, si Tatay Digong. Anong dahilan at bakit? Wash dish. At eto pa, babawasan ko yung katanungan sa'yo ulit, Mike Abe. Naku po, bawas-bawas na, ang dami mo ng partida, Mike Abe. Yung 5 tanong, babawasan ko ulit, magiging 3 na lang ang poproblemahin mong katanungan na hindi mo, na on the spot mong iisipin. Eto isang katanungan, Mike Abe. Asan ang ebidensya mo sa secret deal? Kung sakali mang Mike Abe, papayag ka sa hamon ko sa'yo, 3 tanong na lang ang poproblemahin mo. Wala ka ng ibang poproblemahin, Mike Abe. Naku po, napakagandang partida nun. O diba? Hindi katulad nung 3 tanong, poproblemahin mo yun, iisipin mo yun on the spot. Samantalang yung 2 tanong na inireserba ko sa'yo, oy, ano yun? Na samantalang yung 2 tanong na inireserba ko sa iyo ay alam mo na mapag-aaralan mo na. Kasi sinabi ko na dito mismo sa live ko. Unang tanong, anong sapat na dahilan para ipatawag ang Duterte sa Senado? Pangalawang tanong, asan ang ebidensya sa secret deal? Mike Abe, ang pangit naman yan. O, sige na lang. Ang pangit naman yan pag hindi mo sinagot tong nasa title mo. Ayan Mike Abe ang pangit naman yan pag hindi mo nasagot yan. Asan yung mapupulot lang sa basurahan yung pinagyayabang mo sa akin kahapon na di umano ay ikaw ay isa sa mga maraming record na may record ka sa media. Or may may background ka sa media. Di ba pinagyayabang mo yung kahapon? Etong mga vlogger na to, sabi mo, ay walang record sa media. Asan to? Okay. Panoorin natin naman ngayon. Alam po ninyo dito sa nangyayari ngayon, hindi naman sa ating pinangunahan, pero tayo po may karapatan bilang Pilipino at ako ako rin, may karapatan ako. Ikaw pala, akalain mo pala Pilipino ka? Kumukha kasi Vietnamese Ate Kim, maraming salamat Ate Kim. Mike Abe, Pilipino ka pala? Hindi mo kami na-inform. Puta, mukha kang Vietnamese. Mukha kang Thailander. Ay, hindi. Mukha kang tiga Thailand na ladyboy.
Bayot din ata ito eh. No? Ang mamamayan. Palagay ko dapat po talagang mag-imbestiga na ang ating National Security Council o military o Senado at Kongreso tungkol nga po dito sa mga sinasabi ng China. Nakakabahala po ito dahil tayo sinisisi na ngayon. Pinapalabas na hindi tayo sumusunod sa usapan. Sinasabi ng China na tayo ang nagpuprovoke sa West Philippine Sea. So nabaliktad na ang sitwasyon. Dahil po sa ang kailang pinanghahawakan, meron daw pong secret deal, merong kasunduan sa pagitan ng China at ng dating administrasyon under President Duterte. Ayan na yan. At siguro pati itong si Harry Roque at saka si dating Pangulong Duterte ay bigyan ng pagkakataong magpaliwanag sa isong yan in aid of legislation kung Senado at Kongreso at kung sa Executive Department, kung ano man ang magsasagawa ng investigasyon, Department of National Defense, National Security Council, or military, bigyan ng pagkakataon si dating Pangulo at saka si Harry Roque kasi sila nag-iingay, lalo si Harry Roque. Obvious na pag inyo napapakinggan si Roque, alam niya yung agreement, alam niya yung kasunduan. Parang pinagmamalaki pa, kaya lagi niya sinasabing tayo daw nagpuprovoke. Kaya pala paulit-ulit na sinasabi nila ng mga Duterte supporters na tayo daw talaga nagpuprovoke sa issue ng West Philippine Sea. Kaya pala pro-China sila dahil alam nila yung kaya pala pro-China sila at kaya pala daw may secret deal. So, dapat sagutin mo yan, may kabi ha. Oo. Speaking of katulonggisan, ito nga sinasabi namin. Ito may tanong dito, may kabi. Tao ka ba? May kabi, kung tao ka ba daw, sagutin mo. Ito. May ano ko dito. Dito na naman yung bisita ko. Sabi dito, ikot lang ako Mr. J, balikan ko lang yung tumira sa'yo ngayon. Na block si Bongbong eh. Kay ballpoint 1 to ako re-rest back. Ay yun, walang kwenta yun. Oo, yung binugbog niya yung nanay niya. Putang yun. Ako di ko kayang gawin yun ha, bugbugin yung nanay ko. Tapos ngayon, vlogger na ng tanso. Ew, kadiri. Yak. Pinuntahan nga namin sa bahay nila yun, hindi naman lumabas. Dati. Eto. Katulad nito, may kabe. Ito yung patunay na hindi lahat ng may media record ay asan yung link na yun? Ay matalino. No? Matalino. Wait lang, andito ata yun. Hindi lahat po, no? Kasi si Mike Abe masyado niyang inalipusta yung yung mga vlogger na kesyo daw ang mga vlogger ay wala naman daw record or walang background ng media. Sa madaling salita, no, mahina daw na nilalang ang mga ang mga tawag dito. Wait lang, asan yung interview na yun? Saan ko ba makikita yung interview na yun? 30 minutes, 3 hours. Ito. One day, ito ata yun. Julius mo to. Mukhang hindi ko na makikita yun ha. Wait lang, hanapin ko lang ha. Dito namin napatunayan. Nasaan yung link nung reactionan ni Banat Bay kagabi? Hindi ko makita. Saan ko ba naitabi yun? Wait lang, hanapin ko nga. Ay baka nasa baka nasa kapartner mo. Kapartner mo Jessica Soho. Charot. Yung interview kay kay attorney, no? Hanapin natin yung interview kay attorney. Tignan niyo ha kung eto ba yung pinagmamalaki mo, Mike Abe, na kapag may background sa media matalino na at wala nang karapatan ng mga vlogger na question ng mga media kasi wala namang kaming background sa media. Eto ha. Putang na, hindi ko lang mahanap. Puwisit, nabura na ata. Napahiya kasi yung tatlo na yun eh. Kaya papahiya kasi ng sobra yung tatlo na yun eh. Ay, papasa nga, papasa. Ay, eto. Eto na, nakita ko na, eto na. Tingnan mo lang ha, Mike Abe ha. Mike Abe ha, eto, panoorin mo Mike Abe. Tingnan nyo. Ha, tingnan mo kung gaano katanga. Kung gaano katanga. Oo, etong tatlong to. Lalo na tong nasa gitna. Diba sabi mo, pag media, pag may background ng pagiging media, ay matalino at hindi gumagawa ng fake news.
Samantalang tong nasa gitna, siguro tatay mo to eh. May hawig din sa'yo eh. Oh. Parang ito yung lumumang unarmed eh. Parang ito yung lumang ito yung luma dun sa unang hirit eh. Baka siya yung buffet dun. Oh, baka siya yung bulaklak dun sa unang hirit no, nung unang labas na unang hirit. So, 'yon. Etong nasa gitna na to, ito po yung in-interview ni Isguera or ni model o Charing na ang si Pastor Apollo Quiboloy ay nasa ibang bansa na. Doon sa picture ni tawag dito ni Banat Bay. So nagpicture si Banat Bay at si Pastor Apollo Quiboloy, sinabihan nito, yan. Yung nasa gitnang kalbong panot, no, na sinabi niya na nasa ibang bansa na daw si Pastor Apollo Quiboloy. Na nagulat siya na na-fake news niya ang sarili niya. Dahil yung picture ni Banat Bay na yun ay bago pa lang. Samantalang sinabi niya doon sa interview, matagal na daw yun. Tingnan mo ang pagiging muntanga. Panoorin mo to, Mike Abe. Nagmukhang tanga sila dito. Alam mo kung bakit? Bakit sila nagmukhang tanga? Biruin mo, sabi nila, sabi nung tatlo, 4 pala. Sabi nung tatlo, wala daw silang alam about sa pagiging lawyer. Wala daw silang alam. Hindi daw alam ang mga sinasabi ni attorney. Ano bang pangalan nitong si attorney? Itong lawyer ni Pastor Apollo Quiboloy, nakalimutan ko yung pangalan. Wala daw silang alam. Buta na interview kayo ng isang attorney, tapos wala kayong alam. Anong klaseng katangahan yun? I-interviewin mo ang isang attorney nang hindi man lang muna kayo nag-research kung ano mga dapat itanong dyan. Tapos, ipinaliwanag na sa inyo ng paulit-ulit ni attorney. Tinanong nyo pa rin. Nagtanong pa kayo. Pakinggi. Si Pastor. Yan. Yan ha. Unang bungad pa lang ha. Unang bungad, tinanong na agad. Asan si Pastor? Ipinaliwanag dito ng pagkahaba-haba ni attorney at napakaganda naman na kahit nga ako grade 2 lang, naintindihan ko. Hirap din ako sa English. Hirap ako sa English pero naintindihan ko. Pero itong 3 kumag na to, hindi naintindihan. Alam mo kung ano sinabi nitong si Panochi, itong kalbo. Itong nasa, 2 pala kalbo dito. Kung akalain mo si Buya Bunda nasa 1PH na. O diba nasa ABCBN to si Buya Bunda? Ba't nandito? Text ko nga si Nanay Christopher Min. Nanay Christopher Min, ba't nandito si Buya Bunda sa 1PH? ABS-CBN to Diba ABS-CBN to si Buya Bunda? Yan o nasa gilid bakit nandito si Arnold Club? Ba't pumayat na rin si Arnold Club yun doon banda, yung nasa kabilang tabi. Okay. Yan din ang tanong ko kung saan siya ngayon exactly. That's also my question. And that is why siguro kaya nangyayari itong maraming problema po ngayon. Pero kayo po ba yung nakapag-usap lately? Lately, wala po. The last time that I was able to talk to him was a long discussion po. Yan Sinabi niya na rito na yung una at huli nilang pagkikita ay matagal na. Pero tinanong pa rin kung kailan sila kung may sinabi ba dito kung may sinabi ba si Pastor Apollo Quiboloy na kung nasan siya dito sa attorney niya. To the issuance of the warrant of arrest issued by the Senate. You haven't talked to him since the warrants were released? Yes. I was not able to talk to him, but it was a long discussion before that was issued. We already talked about certain scenarios as to what would happen because somehow he was able to foresee that these things may happen. To my mind, sasampahan nyo ba ng kaso, attorney? Yung yes kapulisan? Sasampahan nyo ba ng kaso? Itong sinasabi nyong illegal, so pwede nyong sampahan ng kaso yung mga nag-serve ng warrant o yung nagutos. Tingnan mo
Pati yung media, hindi nila alam na illegal yung ginawa nung SAP. Oh. Tapos sasabihin mo, Mike Abe, ang talino yung mga media. Tapos pag vlogger, bobo, bakit Mike Abe, ano ka na ba ngayon? Diba vlogger ka na din? So bobo ka. Gago! There is that great probability po because we are looking at Article 269 of the Revised Penal Code, unlawful arrest, because in the correct. Attorney Torion, the last time you talked to your client was before the arrest warrant was made or issued. The police have searched 4 places. There is no Pastor Kibuloy. The pastor himself has said that he fears for his life. Attorney, my question is the pastor in hiding? Diba? Tatanungin mo kung saan nagtatago si pastor, kakasabi nga lang na nung panahon na pumunta sila Banat Bay, sila Busdada doon sa Glory Mountain, diba nandun pa si Pastor Apollo Kibuloy? So yun yung last na pag-uusap ni attorney. Tapos bigla may tatanong kung saan nagtatago si pastor. Sinabi na nga na yung last na pag-uusap nila nung hindi pa siya nagtatago eh. Di ba? Ngayon, Mike Abe, mabalik tayo kay Mike Abe. Dito pa lang Mike Abe, napatunayan na hindi lahat ng may record o may background ng pagiging media ay napakatalino na. Minsan may mga katulad nyo talaga na tatanga-tanga. Gago! Ha? Mabalik tayo sa'yo. Putangin na ka. Asa ka na? Dito. Mike Abe tayo. Dito tayo. Kay Mike Abe lang tayo. Yan. So kailangan po'y malaman ito ng taong bayan. Kasi napakalaki po ng epekto nito. Hindi yan. Dito tayo sa yung sinabi niya sa akin. Ito to. Yan. Dito tayo. Yan. Gusto ko. Yan. Tandaan niyo yung mukhang ito. Dito sasabihin niya rito na wala naman daw akong media background. No? So wala daw akong karapatan na questionin siya. Ngayon, tatanong natin ulit sa kanya kung ano masasabi niya dun sa 3 kumag na napanood niya sa 1PH. Yung mukhang yan. Yan po yung isa sa mga ano yan, Jay Guevara. Isa yan sa mga DDS vlogger. Ngayon. Dati pala ito palang Jay Guevara ito nagsimula dun sa charity vlogger. Kilala ko yung charity vlogger ni Kuya Val Santos Matubang. Matino yun eh. Pero hindi tumagal ito kasi hindi ito matino. Ito po yung kaya ko pinakikita. Hindi ba tumagal? Ang tagal-tagal kong charity vlogger. Wala pa nga si Kuya Val mo, charity vlogger na ako. 2017, nagcha-charity na ako. Kailan ba nag-start si Kuya Val? 2016 nga, nagcha-charity na ako eh. Off-cam pa yun ha. Samantalang si Kuya Val mo, 2017 ata nag-start yun, 2018, 2019. Bubo. Ito. Kasi po lagi po ang binabanatan nito eh. Lahat fake news ang mga pinaggagawa. Hindi nakakaintindi ng broadcast journalism, investigative reporting, at hindi alam ang totoo at lihim ng balita. Makapag-vlog lang. Narinig niyo yung sinabi niya ha? Wala daw kaming record. Investigative reporting at hindi niya alam, hindi ito matino. Ito po yung hindi daw ako matino. So kapag wala, guys, kayo, lahat pala tayo dito, pinatamaan ni Abby. Kasi, hindi pala tayo matino na isang... So, ibig sabihin, pinatamaan mo rin yung mga kasamahan mo. Hindi pala tayo matino kapag wala pala tayong background sa media. Ng pagiging media. Dapat pala, magiging matino ka lang na vlogger or tao kung meron kang background sa media. Ang galing. Okay? Game. Pinakikita itong mukhang ito. Kasi po lagi po ang binabanatan ito eh. Okay. Fake news ang mga pinaggagawa. Fake news, sige. Okay. Hindi nakakaintindi ng broadcast journalism. Hindi na nakakaintindi ng broadcast journalism and then? Investigative reporting. Investigative reporting. Ang tanong, ikaw pala nakakaintindi ka eh. Bakit ka puro fake news din? Punta na, yung secret deal hanggang ngayon, naantay namin yung ebidensya mo, wala kang may labas. Bobo. Gago! At hindi niya alam ang totoo at lehitimong balita. Makapag-vlog lang. Ano daw? Investigative reporting at hindi niya alam ang totoo at lehitimong balita. Makapag-vlog lang. Hindi daw alam ang lehitimong totoo at balita, makapag-vlog lang. Putangin na ka!
Kung media ka, ba't nasa YouTube ka, gago? Gago! Totoong balita pala eh. Lehitimong balita, bakit nasa YouTube ka? Dapat nasa network ka nagbabalita, gago. Bobo! Gago! Tad na naman to. Kawawa na naman to si Abby sa akin ngayong araw na to. Ha? Yan naman pala, media ka pala eh. Ba't nasa YouTube ka? Ba't diyan ka nagbablog? Ano ba? Ano ba tingin mo sa YouTube mo? Network? Yung channel mo na Mapinoy TV, anong tingin mo dyan? Network? Parang GMA? Parang ABS-CBN? TV5? Kaya may media dyan sa channel mo? Kasi feeling mo network na yung channel mo? Ganun ba yun, ha? Gago! Bobo! Aliwanag unang sinabi niya, hindi daw, kailangan daw yung, balancing, balanse ba yung sinabi niya pagbabalita? Alam ang totoo at lehitimong balita mo. Lehitimong balita. Totoo at lehitimong balita, ba't nasa YouTube ka? Ba't wala ka sa mga network? Tanga ka pala eh. Media ka pala eh, ba't nandiyan ka sa YouTube? Dapat nasa network ka, nandun ka. Ba't network ba yung channel mo? Hindi yan network, tanga. Network ba tong Mapinoy? Puta, may network, 60k subscriber. Network na ba yan sa'yo? Ha? Yan na yung network, 60k subscriber network. Ang alam kong network, unang-una, may istasyon, napapanood sa TV. Napapanood ba channel mo sa TV? Lumalabas ba sa public television yung video mo? Na para ituring mo yan na network? Gago! Tanganan, Gago! naturingan na media ka, hindi mo alam ang pinagkaiba ng YouTube sa network. TV network. Alam mo ba yung TV network? Baka mamaya yung meaning ng MTRCB, hindi mo alam eh. Bobo. Nagyabang ka pa, ha? Totoong balita, lehitimong balita, ba't nasa YouTube ka? Sinabihan mo kami ng mga fake news, mga vlogger. Di kasama ka dun. Tsaka kung media ka man, ba't nandiyan ka sa YouTube? Dun ka sa network mo kung saan ka dapat. Media ka, di ba? Ang media, hindi yan nagbablog. Media nga eh. Alam mo yung media? Ano ibig sabihin ng media? Puta na, magyayabang-yabang ka, tapos ultimong pinagyabang mo, hindi mo alam ang ibig sabihin. Ha? Abe? Itong inan to. Media daw siya. Media pero nandito sa YouTube. Network ata turing niya rito sa channel niya. Tapos may gunggong dito, no? May isang gunggong na nag-comment. Eto. Ano na? Eto, yun, no? Asa na? Sabi niya dito, puta na, ngayon lang kita nakita, tapos kakilala mo ko. Sabi niya, dati ko po kasama sa Kalingap yan, kay Kuya Bal. Sir Mike Abe, tama po sinabi nyo. Sino siya? Ang galing niyang gumiga. Gago! Ito siya. Nawala. Puta na, iba yung napindot ko, buwisit. Eto ha. Eto. Eto siya, yung kanina. Eto yung kanina ha. Eto siya, yung kanina. Eto. Ha. Eto siya. Ha? Ayan siya. Ayoko na magmura eh. Gago! Dati sa Kalingap, iilan lang kami. Tapos dumami na ng dumami. Pero putang ina.
Wala akong natatandaan na may kasama akong ermitanyong vlogger sa Kalingap. O, tingnan nyo ginawa sa mukha ni Tatay Digong, oh. Nilagyan ng sipon, ng luha-luha. Oh, si BP Sara, nilagyan ng sipon, luha-luha. Tapos BP Sara, protector ni Pastor. Oh. Putay na, wala akong natatandaan na may ermitanyong muntanga sa Kalingap. Hindi ka naging Kalingap, boy. Huwag kang bida-bida. Putang inang to, magko-comment ka pa kay Mike Abe na kasama kita. Putay na, kung kasama kita, kinalbo kita dun. Bawal pangit dun. Bawal pangit sa Kalingap, tandaan mo. Tingnan mo yung tsura mo. Para kang kontrabida sa mga pelikula na laging binubugbog. Tapos sasabihin mo magkasama tayo. Sino ka? Putangin ang to. Ay, reporter, nakaganyan po yung kamay mo. Kala mo kagalang-galang ka. Gago, mukha kang mukhang sinampuhan na kabayo. Sabihin ka, fake news ang putik. Kasama ko daw siya. Hindi nga kita kilala, kasama. Naging kasama ko daw siya sa Kalingap. O, panoorin. Alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, nagsalita na. Piling reporter ang puta. Piling reporter ka? Ito dapat yung sinisita mo, oy, Mike Abe. Tingnan mo yung bata mo. Bata to ni Mike Abe, pinopromote niya to eh. Yung piling reporter. Eto po, mga balita. Itong inong yun. Gago! Na straight lang yung buhok mo, kala mo, reporter ka na. Palay na, nagkomento na itong Vice Presidente nyo na si Sara Duterte. Kung umas ka, kala mo, ano to, Bombo Radyo? Gago! Bombo Radyo! Ito na po, ang drama na inaabangan tuwing hapon, Condorilla. Natatandaan niyo yung Condorilla sa probinsya, sa radyo. Eh, yung pinapakinggan ko dati, Condorilla. Meron pa yung Buhawi Jack. Ang tangina. Kalahin mo yun, no? May ka-look-alike pa si Ray Langit. Gago! Pero in fairness, magkamukha kayo ni Mike Abe, ah. Kaso bulbulin lang yung uso mo, eh. Comment siya dun, eh, oh. Sabi niya, oo, kasama ko yan sa Kalingap. Putay, hindi na kita kilala, eh. Hindi, eto. Andyan si Ate Marian Colima. Si Mami Rena Baher, nandyan ba? Sino yung mga subscriber ko pang natira na galing na Kalingap? Mga Kalingap dyan. Tignan nyo, Ate Marian Colima, nandyan ka ba? May natatandaan kang ganyang mukha sa Kalingap? Puta na, walang ganyan mukha sa Kalingap. Uy, ano yan? Pansit Canton? Pahingin, bango ah. Nagutom ako, nakamoy akong Pansit Canton, guys. Ha? Tingnan mo, oh. Putang ina, saan ka nakakita nito? May ganyang mukha? Kalingap? Puta na, sinipa ka dun ni Bal. Excuse me. Ha? Sipain ka dun ni Kuya Bal pag ganyan mukha mo. Putang ina ka. Piling reporter, hayop. Comment. Kasi siguro para para ma-promote siya ni Mike Abe. Putang ina, nakakahiya naman, oy. Ang subscriber mo 100k plus. Tapos ang subscriber ni Mike Abe 60k. Tapos ikaw pa nagpa-promote. Bobo. Gago! Play natin. Tungkol dito sa pag-aristo, pagsalakay ng mga PNP, CIDG, PNP SAP at marami pang ibang mga kasama. Dito mo, tungkol sa paghuli kay Kibuloy. Piling reporter ang puta. Maligo nga, di mo alam eh. Piling reporter ka pa. Comment pa siya dun eh. Oh. Kilala niya daw ako eh. Puta na, ikaw hindi kita kilala. O yan o, si Ate Elena. Ate Elena, nung panahon ng Kalingap, kami. May kilala kang ganyan mukha.
Puta na, ako hindi ko siya kilala, promise. Hindi ako nagbibiro ha. Wala po akong nakilalang kalingap na ganyan ang pagmumuka. Bawal po sa amin, bawal sa kalingap yung ano ka, puro balbas ka. Bawal dun yun. Mahigpit yun si Kuya Bal, ayaw niya ng ano. Yung dito, yung ano ka, yung parang mukha kang Gons. Mukha kang kontrabida sa mga pelikula. Bawal dun yun. Eh ano, tingnan mo yung tsura niya, no? Eh, nanghirap sa mga vlogger, eh, no? Oo, nakabili lang kayo ng camera, nakabili lang kayo ng mic na pang-set sa pagbablog. Akala niyo kung sino na kayo. Piling reporter, oh. Ayan, si Ate Mariang Colima, kauna, ayan ang mga... dati ko pang supporter yan sa Kalingap. Ate Marian, kilala mo yan? Kalingap daw siya dati. Ayan, oh. Walang ganyang mukha sa Kalingap, putang ina. Puta na, walang ganyang Kalingap. Anak mo, puta. Ang pangit mo. Gago mo ka. Alam mo yung asong ano? Ang inang tunghatot. Pag nalalait kayo, nasasaktan kayo, pero totoo naman. Kasamahan pala to ni Bakla. Kaya naman pala eh. Pag makasamahan ni Churba, mga dugyutin talaga. Oo, mga dugyutin talaga yan. Eto, Sir Spencer, nag-comment sa vlog ni Mike Abe nung binanatan ako ni Mike Abe. Ang sabi niya, kakilala niya daw ako. Kakilala niya daw ako at dati daw siyang kalingap. Putang ina, oh. Tingnan mo yung tsura, dating kalingap. Sino yan? Hindi natin to kilala, Mike Abe. Sir Spencer. Sino? Puta ina, para lang ma-promote ka, sasabihin mo dating kalingap ka. Bubo. Tapos tignan mo. Tignan mo wait lang. Tapos tignan mo mag-vlog. Pakinggan mo mag-vlog, Sir Spencer. Pakinggan mo. Ako po, marami po ang nagulat sapagkat ito po ay laging ukunan. Ay puta na, alam ko na kung sino to. Alam ko na kung sino to. Tatay to ni Bisdak. Gago! Sorry pero pati yung pagsasalita eh. Hindi, i-slow mo natin. I-slow mo. Laging no comment sa West Philippines. Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Hoy, Bisdak, nandito yung tatay mo. Kaya binabas ako ng tatay mo, Bisdak, oh. Parehas kayo ng boses, oh. Laging no comment tungkol sa ikagaganda ng takbo ng ating pamahalaan. Laging no comment na itatakbo sa ating bansa. Ako ay isang sikat na vlogger na hindi dapat sinisita ng pagkakamali. Ako atapang. Ako iyak later. O, di ba? Putang na, dito pala kayo magkikita sa vlog. Hoy, Bisdak, tol, ang tatay mo nandito, oh. Pati, kuwang-kuwa, buhok, balbas, pananalita. Banat bay! Banat bay! Gago! Butay lang pag napanood yung banat bay, tutugtuan yung white. Banat bay! Andito yung tatay ni Bisdak! Bagyan natin. Laging no comment related ho sa kanyang ika nga po'y trabaho kapag pinapansin ang kanyang kapalpakan. Di ba? Yun, pumpalakpakan, puta ng galing. Galing mo, hayop ka, muntanga. Ang galing mo, putang ina. Masaya si Bisdak. Oo nga. O Bisdak, tol, dito yung tatay mo. Tanga na, anti-Duterte pa tatay mo.
Ayop na yan. Dito tatay mo! Comment kay BP Sara! Punta na, pati yung pananalita, kuwang-kuwa, ang galing. Ang galing nito mga vlogger na to, no? Ay, Ma'am Lena, shoutout. From Taiwan. Ma'am Junbag, shoutout. Oy, ba dyan? Tirahin ka na naman ni Banat Bay. Yaman siya. Sabi na, kalahin mo yun, dito pa kayo magkikita sa dito pa kayo magkikita sa channel ko. Ayop na yan, ang lupit niyong dalawa. Ang lapit no? Tangin na kasi ito si Mike Abbey. Mike Abbey, naghanap ka pa ng kakampi, sunog agad. Kawawa naman si Mike Abbey. Nahawa ako kay Mike Abbey kasi, tangin na, naghanap siya ng kakampi. Naghanap siya ng kakampi, tapos yung kakampi niya, sunog agad. So, ano naman tong isang issue? Ano to? Nagputukan, warning shot, nagpaputok ng warning shot. Japan naman, South Korea, nagpakawala ng warning shot sa North Korea. Ba? Kita, ayaw kong yung problema ng pin. Ito.